Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2011 The Chaos Grave. Ang dahilan kung bakit pinrotektahan ni Xiaoyu ang demonyong itlog ay dahil ito ay napakahalaga sa kanya. Kung ganoon, natural na mapoprotektahan ni Xiaoyu si Juwo para protektahan ang demonyong itlog. Pagkatapos magpaalam kay Juwo, umalis si Qin Yu sa Five Mountain City, nagpaplanong magtungo sa Divine Fortuity City. Katulad nito, ang Divine Fortuity City ay isang napakaliit na lungsod. Ito ay mas katulad ng isang palengke kaysa sa isang lungsod. Ang mga nangungunang mahiwagang artifact sa Holy Region ay ibinebenta dito. Kung mayroon kang pera o kayamanan, tiyak na makikita mo dito ang iyong ninanais na mahiwagang artifact. Napakalungkot na ang Divine Fortuity City ay hindi kasing ligtas ng ibang mga lungsod. Sa kabaligtaran, ito ay isang lugar na wala sa jurisdiction ng alinman sa mga kalapit na mahistrado. Sa pagpasok sa Divine Fortuity City, kailangang pangalagaan ng isa ang kanilang sariling kaligtasan. Ang pagpatay at pagnanakaw ay karaniwan dito. Ang paglalakbay ni Qin Yu sa Divine Fortuity City ay medyo ligtas, at ito ay medyo tahimik. Nang dumating si Qin Yu sa Divine Fortuity City, 3 araw na ang lumipas. Naisip ni Qin Yu ang bahaging material ng Saint Weapon sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya siyang kunin ang pagkakataong gumawa ng isang Saint Weapon para sa kanyang sarili sa Divine Fortuity City. Sa sandaling siya ay tumuntong sa Divine Fortuity City, isang misteryosong internal chi ang sumalakay sa kanya. Ito ay tulad ng iba't ibang sinaunang panloob na chi, na pinagsama-sama at lubhang kakaiba. Maraming mga tindahan ang nasa magkabilang panig ng Divine Fortuity City. Ang mga tindahan ay hindi malaki sa kanilang hitsura, ngunit mayroon silang napakalaking misteryosong mahiwagang artifact. Ang mga magsasaka na may pambihirang panloob na chi ay nakatayo sa pasukan ng mga tindahan. Mayroon silang malakas na lakas, at karamihan sa kanila ay pumunta dito upang bantayan ang mga tindahan. Sa madaling salita, ang sinumang maaaring magbukas ng tindahan sa Divine Fortuity City ay dapat magkaroon ng malakas na background. Kung hindi, matagal na silang hinalughog. Pagkatapos gumawa ng maraming katanungan, hindi nagtagal ay dumating si Qin Yu sa isang tindahan. Isang malandi na babae ang nakatayo sa pintuan ng shop. Pinalaki niya si Qin Yu at sinabing, "Little brother, may gusto ka bang bilhin? Gusto kong bumili ng mahiwagang artifact na maaaring magtago ng panloob na chi," sabi ni Qin Yu. "Tamang lugar ang napili mo," nakangiting sabi ng babae. Pagkatapos sabihin iyon, niyaya niya si Qin Yu sa bahay same time. Tinagtagal pagkatapos pumasok si Qin Yu sa tindahan kasama ang babaeng ito, nakita niya ang mga mahiwagang artifact na nakadisplay sa iba't ibang cabinet, at ang bawat isa ay pambihira. Pagkatapos tumingin sa paligid, sinabi ni Qin Yu, "Pakiusap, tulungan mo akong makahanap ng ilang mahiwagang artifact na maaaring magtago ng panloob na chi." Habang naghahalongkat ang babae, nakipag-chat siya kay Qin Yu. "Little brother, naghahanda ka na rin para sa Chaos Grave. Ikaw ba? Anong Chaos Grave?" Natigilan si Qin Yu at nakasimangot. "Hindi mo ba alam?" Bahagyang nagulat ang babae at nagpaliwanag, noon pa lang, nakakita ang pamilya Yao ng Mystic Realm sa isang tigang na bundok. Sinasabi ng chismis na ito ay Chaos Grave, at isang perpektong magulong bangkay ang nakatago doon. Agad namang nabigla si Qin Yu. Nagmamadali siyang nagtanong, "Lady Boss, saan ang lugar na binanggit mo? Paano ko ito ilalarawan?" Nag-isip sandali ang babae, pagkatapos ay halos inilarawan ang isang lugar at ang tanawin nito. Matapos pakinggan ang kanyang paglalarawan, tila may naalala si Qin Yu. Hindi ba't iyon ang Tai Chi diagram na natuklasan niya kamakailan? Isang magulong bangkay talaga ang nakatago doon. Hindi nakakagulat na nag-react ang balangka sa akin, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Nabuksan na ba ang Chaos Grave? Casual na nagtanong si Qin Yu. Ngumiti ang Lady Boss at sinabing, "Hindi pa. Narinig ko na nangangailangan ng isang lihim na pamamaraan upang ilipat ang lupa upang buksan ito. Ngayon, ang 9 na dakilang mga aristokratikong pamilya ay nagpadala na ng mga tao upang subukang gamitin ang forma sayon.
Sa palagay ko ay hindi magtatagal bago ito mabuksan ng pormasayon. Bahagyang nasa sabik si Chinyu. Kapag lumitaw ang bangkay ng magulong katawan, malamang na maalarma ang buong Holy Region. Si Chinyu ay isang magulong katawan mismo. Kung makukuha niya ang bangkay na ito, masisilip niya ang lihim ng paglilinang ng magulong katawan. Kahit na mahiram lang niya ang bangkay, maiiwasan niya ang mga pasikot-sikot ng paglilinang. Lady Boss, alam mo ba kung saang cultivation realm ang bangkay na iyon? Tanong ni Chinyu. Hinalungkat ng Lady Boss ang mga gamit at sinabing, hindi ko alam ang mga detalye, ngunit may mga chismis na dapat ay mas mataas siya sa True Saint. Phew. Nang marinig ito, si Chinyu ay agad na nasasabik. Pinigilan niya ang pananabik sa kanyang puso at casual na nagtanong, Lady Boss, bakit hindi ka pupunta? Hahaha. Hindi ako kasing tanga nila. Bakit ako mag-aaksaya ng oras? Umiling ang Lady Boss. Habang nagsasalita siya, naglabas na siya ng ilang mahiwagang artifact at inilagay ito sa harap ni Chinyu. Anong ibig mong sabihin? Sinubukan ni Chinyu na siyasatin. Napangiti ang amo na babae at sinabing, huwag kalimutan na ang banal na anak ng pamilyang si ay isang magulong katawan. Hindi pa siya nakakatuntong sa semi-saint cultivation realm. Kung makukuha niya ang bangkay na ito, natural na sasamantalahin ng banal na anak ng pamilyang si ang pagkakataon para maunawaan ang daw. Bahagyang tumango si Chinyu. Tama ang Lady Boss. Kahit anong halaga ang dapat nilang bayaran, hinding-hindi susuko ang pamilyang sisa. Bangkay na ito. Kuya, tingnan mo kung alin ang pipiliin mo, sabi ng babae. Kinuha ni Chinyu ang isang balabal mula sa mesa. Malaki ang balabal na ito. Para itong payong, at may nakasabit na belo na medyo maganda. Kukunin ko ang isang ito, inalog-alog ito ni Chinyu at sinabi. Pagkatapos ay isinuot niya ang balabal sa kanyang ulo. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Chinyu ang isang misteryosong panloob na chi na nagtitipon sa harap ng kanyang mukha. Kung titingnan mula sa labas, isang patch ng hamog lang ang nakikita niya. Ano ang presyo? Sabi ni Chinyu habang pinupulot ang balabal. Iniunat ng babaeng amo ang isang daliri at sinabing, 10 bilyon. Mahal kaya? Natigilan si Chinyu at nagtatakang nagtanong. Napangiti ng mahina ang Lady Boss. Kung sa tingin mo ay mahal, ganoon din ang pakiramdam ko. Kung dumating ka ng 2 araw ng mas maaga, maaari mo itong binili ng hindi bababa sa 1 bilyon. Gayunpaman, dahil sa Chaos Grave, tumaas ang presyo ng item na ito. Kung hindi mo ito bibili ngayon, ito ay magiging mas mahal bukas. Saglit na nag-isip si Chinyu at naramdaman niyang may katuturan ito. Gayunpaman, ang 10 bilyon ay masyadong mahal para kay Chinyu. Bakit hindi mo kunin ang isang ito? Ang isang ito ay maaaring bahagyang mas mura. Ang babaeng amo ay naglabas ng isang napakapangit na maskara at sinabi. Kukunin ko itong balabal, umiling si Chinyu at sinabi. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Chinyu ang kanyang card. Pagkatapos, sa isang pag-iisip, inilipat niya ang 10 bilyon mula sa card. Ang 10 bilyong spirit coins ay naging mahinang ilaw at pumasok sa card ng Lady Boss. Nga pala, may gusto akong itanong sa iyo, sabi ni Chinyu habang inilalayo niya ang balabal. Kailangan mong magbayad para magtanong tungkol sa isang bagay, nakangiting sabi ng amo na babae. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na ilabas ang kanyang dila. Ang mga tao ng Divine Fortuity City ay talagang nahuhumaling sa pera. Kaya nga, ayaw ni Chinyu na maging calculative. Bago makapagtanong si Chinyu, ilang tao ang pumasok mula sa labas. Ang lalaking nangunguna ay isang binata na may nakatiklop na pamaypay sa kamay. Medyo gwapo siya. Nasa likuran niya ang 2 matandang lalaki na tila mga katulong ng binata. 2012 Forging the Saint Weapon. Ang kanilang layunin para sa kanilang pagbisita dito ay medyo katulad ng Chinyu. Nais din nilang makahanap ng isang mahiwagang artifact na maaaring magtago ng panloob na chi. Hanggat ang panloob na chi ay nakatago, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng mga kayamanan mula sa Chaos Grave.
Dahil din sa kadahilanang ito na ang presyo ng mga mahiwagang artifact na maaaring magtago ng panloob na chi ay tumaas kamakailan. Hindi pinansin ni Chinyu ang magandang suot na binata. Maingat niyang dinala ang Lady Boss sa gilid at sinabi sa mahinang boses, Lady Boss, sino ang hahanapin ko kung gusto kong magpanday ng Saint Weapon sa Divine Fortuity City? Nang marinig ang sinabi ni Chinyu, nagulat ang Lady Boss. Ang mga kondisyon para sa pagmemeki ng Saint Weapon ay napakahirap. Sigurado ka bang gusto mong pamemeki ng isa? Casual lang niyang sinabi si Chinyu. Malinaw na nahulaan ng babaeng amo ang iniisip ni Chinyu. Ngumiti siya at sinabi, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Ang kapangyarihan ng isang Saint Weapon ay nagmumula sa banal na kapangyarihan. Kung hindi, ito ay sa pangalan lamang. Pagkasabi nito ay pumunta sa gilid ang amo na babae. Nag-isip sandali si Chinyu at hindi nagtagal ay naunawaan niya ang ibig sabihin ng Lady Boss. Sa kanyang opinyon, hindi naunawaan ni Chinyu ang tunay na kahalagahan ng Saint Weapon. Natural na hindi niya inaasahan na si Chinyu ay mayroong maraming buto ng santo sa kanyang mga kamay, na naglalaman ng banal na kapangyarihan. Kaya naman, muling naglakad si Chinyu sa tabi ng Lady Boss at sinabing, kaya walang sinuman sa Divine Fortuity City ang maaaring pekain ito. Pumunta sa gitnang bahagi ng Heavenly Star Street at maghanap ng tinatawag na Mr. Jen. Baka matulungan ka niya. Casual na sabi ng amo. Maraming salamat, bahagyang yumuko si Chinyu at sinabi. Pagkatapos sabihin ito, binayaran siya ni Chinyu ng isa pang 3 milyong spirit coins at tumalikod para umalis. Pagkaalis ni Chinyu, pinalaki ng matikas na binata si Chinyu at nagtanong, nandito rin ang batang ito para humingi ng mahiwagang artifact. Hindi ko lang masasabi. Kung hindi, paano ako magpapatuloy sa pagnenegosyo? Nakangiting sabi ng amo na babae. Bahagyang ngumuso ang matikas na suot na binata at tinanong ang presyo. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging medyo pangit nang malaman niyang ang mahiwagang artifact ay nagkakahalaga ng 10 bilyong spirit coins. Sobrang mahal ngayon. Nagnganga ang mga ngipin ng matikas na suot na binata. Medyo nagbibiro ang Lady Boss, tingnan mo kung paano ka nagbihis, parang kulang ka sa 10 billion, di ba? Nang marinig ito ng matikas na nakadamit na binata, agad siyang sumangot ng malamig at sinabing, syempre, hindi ako nagkukulang ng kaunting pera na ito. Kailangan ko lang ng maraming mahiwagang artifact. Napangiti ang amo na babae at walang sinabi kundi ang malamig na ngumuso sa kanyang puso. Kanina pa ninyo maabyutin ang batang iyon at tingnan kung mayroon siyang anumang kayamanan sa kanya. Mukhang may naisip ang matikas na binata. At agad na inutusan ang 2 matatandang lalaki sa tabi niya na sundan si Chinyu. Oo, young master. Yumuko ang 2 matanda at mabilis na lumabas. Sa kabilang dulo, sinundan ni Chinyu ang direksyon na itinuro ng Lady Boss at nakarating sa gitnang bahagi ng Heavenly Star Street. Nasa gilid ang isang maliit na tindahan na may signage na, Ruthless. Malamang si Mr. Jen ang nabanggit ng Lady Boss. Kaya itinulak ni Chinyu ang pinto at pumasok sa shop. Nang makapasok, napagtanto niyang napakaliit ng tindahan at walang anumang mahiwagang artifact. Ito ay napakasimple at magaspang. Gayunpaman, tila may patio sa kailaliman ng tindahan. Isang mahiwagang artifact ang nagtakpan sa looban na iyon, at hindi makapasok ang mga tagalabas. Sino si Mr. Jen, please? Tumikim si Chinyu at sumigaw. Makalipas ang mga 2 hanggang 3 minuto, may tunog ng pagkaladkad mula sa loob. Pagkatapos ay nakita niya ang isang palpak na lalaki na dahan-daang lumalabas. Hawak niya ang isang lalagyan ng alak sa kanyang kamay, at halos matakpan ng kanyang balbas ang kanyang buong mukha. Ang taong ito ay hindi mukhang matanda, ngunit siya ay masyadong palpak, dahilan upang magmukhang siya ay dumaan sa maraming mga pagbabago. Sumimsim si Mr. Jen ng isang subo ng alak at sumandal sa recliner. Mayroon ba? Lasing na sabi ni Mr. Jen. Hindi maiwasan ni Chinyu na maghinala. Talaga bang may kakayahan ang gayong tao na gumawa ng Saint Weapon? Mas makapangyarihan ba siya kaysa sa mga taong iyon mula sa Divine Artifact City? Gusto kong gumawa ka ng Saint Weapon para sa akin.
Dahil narito na siya, ipinahayag ni Chinyu ang layunin ng kanyang pagbisita. Sa tingin mo ba ang Saint Weapon ay murang bagay sa kalye? Ngumisi si Mr. Jen. Alam mo ba kung ano ang kailangan para mapande ang isang santo? Armas. Oo, alam ko. Inihanda ko na lahat ng materyales. Hanggat kaya mong gumawa ng Saint Weapon, magagawa mo ito, sabi ni Chinyu. Noon lang tumingin si Mr. Jen kay Chinyu at iniunat ang kanyang likod. Sige, gusto ko ng 3 holy bones bilang bayad. Sige. Pumayag si Chinyu nang hindi man lang nag-iisip. Hindi mapigilan ni Mr. Jen na mapangiti. Sige. Kung maibibigay mo sa akin ang mga materyales at 3 banal na buto, papayag ako sa iyong kahilingan. Hindi nagsalita si Chinyu at agad na naglabas ng 8 mga holy bones at ores na hindi pa naibenta. Tapat na ito, sabi ni Chinyu. At biglang umupo mula sa tamba-tamba at sinuri ang mga ito. Talagang holy bone iyon. Kumunat ang noo ni Mr. Jen. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Chinyu sa tapat niya at sinabing, saan mo nakuha ito? Wala itong kinalaman sa iyo, tama. Sabi ni Chinyu. Hindi na nagtanong pa si Mr. Jen. Inilagay niya ang 3 banal na buto sa mesa sa kanyang bag at sinabing, para makagawa ng isang dissenting saint weapon. Kailangan mo nang hindi bababa sa 8 banal na buto. Bigyan mo pa ako ng 3, at gagawa ako para sa iyo. Sige. Kumuha si Chinyu ng isa pang 8 nang walang sinabi pa. Dahil nagpapanday na ako ng isa, gumawa tayo ng mas magandang saint weapon, sabi ni Chinyu. Kinusat ni Mr. Jen ang kanyang mga mata at kumunat ang noo. Saan ka nakakuha ng napakaraming holy bones? Baka galing ka sa isang aristokratikong pamilya. Bago pa makasagot si Chinyu, itinanggi ito ni Mr. Jen at sinabing, imposible. Kung talagang galing ka sa isang maharlikang pamilya, bakit mo ako hahanapin? Kaya mo bang pekain o hindi? Kumunat ang noo ni Chinyu. Tinampot ni Mr. Jen ang mga banal na buto sa mesa at sinabing, hindi ko magagarantiya iyan. Subukan ko lang. Anong ibig mong sabihin? Medyo nalungkot si Chinyu. Itong si Mr. Jen ay mukhang masyadong hindi mapagkakatiwalaan. Para bang niloloko niya ang mga tao. Tinulyapan ni Mr. Jen si Chinyu at sinabing, bakit ka nagmamadali? Kung gusto mong magpanday ng saint weapon, kailangan mo munang buhayin ang banal na buto na ito at makuha ang banal na kapangyarihan sa loob nito. Kung walang banal na kapangyarihan, ang saint weapon ay natural na hindi mapeke. Kasabay nito, upang lumikha ng banal na kapangyarihan, kakailanganin mo ng maraming materyales para maging inducer. Kung tungkol sa kung anong uri ng mga materyales ang kailangan. Depende ito sa sitwasyon. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali iyon? Natahimik sandali si Chinyu bago niya sinabi, sige, gaano katagal? Bumalik ka pagkatapos ng 3 araw. Hinawakan ni Mr. Jen ang mga buto at humiga muli. Pakibilasan mo. Nagmamadali ako, paalala ni Chinyu. Casual na ikinaway ni Mr. Jen ang kanyang kamay at hindi pinansin si Chinyu pagkatapos noon. 2013 The Overbearing Elder C. This Mr. Jen ay mukhang hindi masyadong maaasahan, ngunit si Chinyu ay walang pagpipilian sa sandaling ito. 3 araw lang ang kaya niyang hintayin. Pagkatapos noon, tumalikod si Chinyu at umalis sa shop, naglibot sa Divine Fortuity City. Ang Divine Fortuity City ay hindi malaki at medyo masikip. Gayunpaman, ito ay puno ng mga tindahan. Sa tuwing papasok si Chinyu sa isang tindahan, matutuklasan niya ang hindi pangkaraniwang mga mahiwagang artifact. Sa likod bahay, mayroon pang mga master refiner na nagpino ng mga mahiwagang artifact. May chismis na ang mga master refiner na ito ay mula sa Artifact Refining Guild, at ang kanilang mga kasanayan sa pagpino ay napakalakas. Tuldok. Sa sandaling ito, napansin ni Chinyu ang maraming tao na nakatayo sa pasukan ng isang tindahan. Nagtipon sila, nagmamasid sa isang bagay. Mabilis na naglakad si Chinyu. Sumiksik siya sa karamihan at pumunta sa harapan. Hindi nagtagal, napansin ni Chinyu ang isang transparent na perlas na nakadisplay sa harap ng lahat. Ang perlas na ito ay walang kapantay na makinis. Sa kaibuturan, tila may umaagos na batis, na hindi kapani-pani walang kaakit-akit.
Ang perlas na ito ay tinatawag na Yuanding Divine Pearl. Ito ay minana mula sa Immortal Emperor Yuanding at naglalaman ng walang katapusang mga lihim at nakatagong kayamanan ng Immortal Emperor. May mga alingaw-ngaw na ang Yuanding Divine Pearl ay naglalaman ng mga lihim ng Dao Comprehension ni Immortal Emperor Yuanding. Malakas na sumisigaw ang may-ari ng tindahan upang maakit ang atensyon ng maraming tao. Nang marinig ni Qinyu ang kanyang mga salita, hindi napigilan ni Qinyu na huminga. Kung naglalaman ito ng sikreto ng Immortal Emperor, malamang na maakit nito ang lahat na lumapit at ipaglaban ito. Walang sino man ang magiging hanggal na magbenta nito. Siyempre, ang Yuanding Divine Pearl na ito ay kinopya ng mga sumunod na henerasyon nang maobserbahan nila ang Immortal Emperor Yuanding na naiintindihan ang Dao. Gayunpaman, naglalaman ito ng bakas ng Dao ng Immortal Emperor. Sa sandaling ito, biglang iniba ng may-ari ng tindahan ang usapan at nakangiting sinabi. Ang perlas na ito ay mukhang pambihira. Mapalad akong naintindihan ito sa sangtim ni Immortal Emperor Yuanding. Ito ay may katulad na panloob na chi, sabi ng isang tao sa gilid. Tama. Ang sabi-sabi na nakuha ni Lord Zhou ang tunay na Yuanding Divine Pearl ng nagkataon. Matapos maunawaan ang Dao. Sa loob nito, lumikha siya ng 12 imitasyon na Yuanding Divine Pearls para maunawaan ang mga susunod na henerasyon. Ayon sa mga chismis, 38 sa kanila ang nakaintindi ng Dao mula sa Yuanding Divine Pearl at tumungo sa True Saint Cultivation Realm. 38 tao. Hindi ba't 12 perlas lang? May nagtatakang tanong. 12 lang talaga, ngunit bawat isa ay ipinasa sa kamay ng marami. Sa tuwing dumaan ito sa kamay ng isang tao, ang natitirang Dao technique nito ay humihina ng kaunti. Kaya naman, hindi natin matukoy kung may halaga pa ba ang perlas na ito. Matapos marinig ang kanilang mga komento, natauhan si Qinyu. Narinig ni Qinyu ang tungkol kay Lord Zhou noong siya ay nasa Luminous City. Siya ay isang mahusay na cultivator ng Tribulation Stage ng pamilya Yao at isa rin sa pinakamakapangyarihang Tribulation Stage na mahusay na cultivator sa kasaysayan. Boss, alam mo ba kung ilang henerasyon na ang perlas na ito? Tanong ng isang tao sa gilid. Kung alam ko ito, bakit ko ito ibebenta? Natatawang sabi ng amo. Magkano ang plano mong ibenta? May nagtanong. Napailing ang amo at sinabing, walang nakapirming presyo para sa item na ito. Isusubasta ito. Lahat, mangyaring mag-bid. Magbabayad ako ng 3 milyong spirit coins. Maya-maya, may nag-alok. 3 milyon. Talagang mababa ang tingin mo sa item na ito. Mag-aalok ako ng 10 milyon. Handa akong magbayad ng 50 milyon. 100 milyon. Mabilis na tumaas ang presyo. Nanatiling tahimik si Qinyu sa gilid. Tahimik niyang pinalawak ang isang tipak ng banal na sentido at tinakpan ang perlas, na gustong maagaw ang isang bagay mula rito. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ito, napansin ito ng may-ari ng tindahan. Sinulyapan niya si Qinyu at sinabing, Sir, dapat mong sundin ang mga patakaran. Inilabas ni Qinyu ang kanyang dila at tahimik lamang nabawiin ang kanyang divine sense. Ang presyo ay patuloy na tumaas, at hindi nagtagal, ito ay tumaas sa 1 bilyon o higit pang mga spirit coins. Nang umabot sa 2 bilyong spirit coins ang presyo, mas marami na ang nagtipon, ngunit mas kaunting tao ang nagbibid. Malinaw, ang mga taong ito ay hindi mayaman, at 2 bilyon ang halos umabot na sa kanilang limitasyon. Tuldok. Pinilang ni Qinyu ang mga spirit coin sa kanyang kamay at naramdaman niyang hindi mahal ang 2 bilyon. Kaya binalak niyang ibid ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Lumingon siya at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit na naglalakad. Ang mga tao sa paligid niya ay sinasadyang gumawa ng paraan para sa kanya. Nang makita ni Qinyu ang taong ito, kumunat ng mahigpit ang kanyang mga kilay. Ang taong ito ay walang iba kundi si Elder C, na dumalo sa pulong kamakailan. Nandito rin siya. Bahagyang sumimangot si Qinyu at mabilis na nagtago sa dilim. Sa kakayahan ni Elder C, malaki ang posibilidad na matuklasan niya ang tunay na pagkatao ni Qinyu.
Kaya naman, pansamantala lang niya itong naiwasan. Tuldok. Ang pagdating ni Elder C ay agad na nagpatahimik sa eksena. Pinati ng ilang tao si Elder C, ngunit hindi niya sila pinansin. Kaya ang pagdating ng ikatlong elder ng pamilyang C. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtanggap sa iyo mula sa malayo, sabi ng amo na may pekeng ngiti. Hindi siya pinansin ni Elder C. Tiningnan niya ang perla sa harapan at pinagmasdan ito ng matagal. Interesado din si Elder C sa item na ito. Tinamantala ng amo ang pagkakataong magtanong. Tinulyapan siya ni Elder C at walang pakialam na sinabi, alam mo ba ang pinagmulan ng bagay na ito? Siyempre, alam ko. Nakangiting sabi ng amo. Nakuha ito ng aking ninuno kapag naglalakbay siya. Kung nagkataon. Gumuso si Elder C at sinabi, ang bagay na ito ay minsang nasa kamay ng mga ninuno ng aking pamilyang C, ngunit hindi nila sinasadyang nawala ito. Sa kalaunan. Hindi ko alam kung paano nakuha ng iyong ninuno ang bagay na ito, ngunit ang perlas na ito ay pag-aari ng aking pamilyang C. Nang marinig ang walang hiyang mga salita ni Elder C, hindi napigilan ng may-ari ng tindahan na mapamura at magsabi, kung matuntin natin ang pinanggalingan nito, natatakot ako na. Ang bagay na ito ay pag-aari ng pamilya Yao. Wala itong kinalaman sa iyong pamilyang C, di ba? Hindi nagulat si Elder C. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala. Ang pamilyang C ay palaging mabait sa mga tao. Kaya't mabibigyan ka namin ng isang disenteng halaga ng mga spirit coins. Oh, magkano ang balak ibigay sa akin ni Elder C? Tanong ng may-ari ng tindahan. Iniabot ni Elder C ang 3 daliri at sinabing, 30 milyong spirit coin. 30 million spirit coins. Elder C, iba ba ito sa daylight robbery? Sabi ng may-ari ng tindahan na madilim ang mukha. Hindi ka maaaring maging masyadong sakam, mahinahong sabi ni Elder C. Marami na ang 30 million spirit coins. At saka, ang item na ito ay sa pamilya C. Nang marinig ang walang hiyang mga salita ni Elder C, hindi mapigilan ni Chin Yu na magmura ng paulit-ulit sa gilid. Ang matandang beastard na ito ay talagang walang hiya sa sukdulan. 30 million spirit coins. Gusto mo ba o hindi? Puno ng pananakot ang tono ni Elder C. 3 bilyon, malamig na sabi ng tindera. Magiging iyo ang perlas na ito. Kung hindi, walang deal. Sa sandaling sinabi niya iyon, isang nakakatakot na internal chi ang lumabas sa katawan ni Elder C. Sigurado ka? Malamig na tanong niya. 2014 na nakilala si Xiaohai sa Divine Fortuity City. Ang labis na panloob na chi sa katawan ni Elder C ay nagkusang umatras sa mga tao sa paligid. Sa Divine Fortuity City, ang pagpatay at pagnanakaw ay hindi bihira, kahit na para sa iba't ibang maharlikang pamilya. Hinawakan ni Chin Yu ang kanyang baba at hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba. Ang 3 bilyon ay hindi malaking halaga para sa pamilyang C. Walang dahilan si Elder C para masira ang reputasyon ng buong aristokratikong pamilya. Para sa napakaliit na halaga ng mga spirit coins. Ano lang ang iniisip nitong Elder C, naisip ni Chin Yu sa sarili. Sa pagtingin kay Elder C, kahit na ayaw ng may-ari ng tindahan, nag-alinlangan siya. Napakalaki ng pamilyang C. Kung lalabanan niya ang gayong aristokratikong pamilya, tiyak na magdurusa siya sa hinaharap. Huminga ng malalim ang tindera. Akmang sasang-ayon siya ay may biglang tumunog sa gilid. Handa akong magbayad ng 3 bilyon para sa item na ito. Ang boses na ito ay napakalakas at malinaw, na agad na umaakit sa atensyon ng maraming tao. Nang marinig ni Chin Yu ang boses na ito, nanginig ang kanyang katawan. Ito ay dahil ang nakabubusog at matuwid na boses ay masyadong pamilyar. Xiaohai. Si Chin Yu ay agad na nasasabik. Sa pagtingin sa lalaking ito na kamukhang kamukha ni Xiao Sheng, hindi mapigilan ni Chin Yu na maging excited. Hindi niya inaasahan na lalabas si Xiaohai sa Divine Fortuity City. Hinamon pa niya sa publiko si Elder C. Ang biglaang pagbabago ay nagpatingin sa lahat kay Xiaohai. Ang mga mata ni Elder C ay mas nakakatakot at nakakatakot. Kilala mo ba kung sino ako? Malamig na sabi ni Elder C. Umakbang pasulong si Xiaohai.
Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit hindi ka maaaring bumili o magbenta sa pamamagitan ng puwersa. Gusto ko ang item na ito. Kung ayaw mong magbayad, handa akong magbayad ng 3 bilyon para dito. Nililigawan mo ba si kamatayan? Nagngangalit si Elder C, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay sumabog sa sukdulan. Si Xiaohai ay hindi nagpakita ng anumang takot sa kanyang mukha. Hindi niya pinansin si Elder C. Sa halip ay lumapit siya sa may-ari ng tindahan at sinabing, 3 bilyon. Bibili ako. Ito. Bagamat handang ibenta ito ng may-ari ng tindahan kay Xiaohai, hindi siya nang ahas na saktan si Elder C. Tinapik ni Xiaohai ang balikat ng may-ari ng tindahan at sinabing, huwag kang matakot. Kung gusto niyang maghanap ng gulo, dapat niya akong hanapin. Sa tingin ko pagod ka ng mabuhay. Sigaw ni Elder C. Ikinumpas niya ang kanyang manggas, at ang kanyang palad ay mabilis na lumapit kay Xiaohai. Si Xiaohai ay hindi natakot. Malamig siyang sumingot at agad na itinaas ang palad para tanggapin ang atake. Boom! Sa isang malakas na putok, isang nakakatakot na panloob na chi ang agad na dumaloy sa lahat ng direksyon. Agad na itinaas ni Xiaohai ang kanyang kabilang kamay para protektahan ang lahat. Napaatras si Elder G ng ilang hakbang bago niya napatetag ang sarili. Nang makita ang eksenang ito, si Qinyu ay walang katulad na nasasabik. Si Xiaohai ay ang parehong Xiaohai. Hindi lamang siya nagkaroon ng hindi maisip na lakas, ngunit mayroon din siyang napakabait at matuwid na puso. Kung gusto mong umatake, sasamahan kita, malamig na sabi ni Xiaohai. Ang ekspresyon ni Elder C ay walang katulad na pangit. Alam niyang hindi siya kalaban ng matipunong lalaki na kaharap niya, kaya napigilan lang niya ang galit. Alam mo bang galing ako sa pamilyang C? Malamig na sabi ni Elder C. Sinabi ko na sa iyo, sagot ni Xiaohai nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Kahit sino ka man, hindi mo mapipilit ang sino man na bumili o magbenta. Ganoon din sa pamilyang C. Ang yabang. Sigaw ni Elder C. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa aking pamilya? Hindi ko talaga alam, mahinahong sabi ni Xiaohai. Gumisi si Elder C at sinabing, ang huling taong nanakit sa pamilya namin ay hindi alam ngayon kung patay na siya o buhay. Ni hindi man lang siya. Naglakas loob na ipakita ang kanyang mukha. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Si Qinyu ba ang tinutukoy mo? Tumawa si Xiaohai. Mukhang narinig mo na, sabi ni Elder C na may singkit na mga mata. Kaibigan ko si Qinyu. Naniniwala rin ako na hindi siya madaling mahulog, sabi ni Xiaohai. Si Qinyu, na nakatayo sa dilim, ay labis na nasasabik. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sige, anak, malamig na sabi ni Elder G. Tatandaan kita. Hindi ka bibitawan ng pamilyang C. Pagkasabi nito, tumalikod si Elder C at umalis. Pagkatapos niyang maglakad ng malayo ay agad namang naghiyawan ang mga tao sa paligid. Tumangala sila kay Xiaohai na parang isang bayani ang kanilang tinitingnan, at hindi maitago ang paggalang sa kanilang mga mata. Ang pagiging matuwid ni Xiaohai ay karapat-dapat sa paggalang ng lahat, at gayon din si Qinyu. Inilabas niya ang kanyang card at inilipat ang 3 bilyon sa may-ari ng tindahan. Ibenta mo ito sa akin. Natatakot ako na hindi ligtas na panatilihin ito sa iyong mga kamay, sabi ni Xiaohai. Paulit-ulit na tumango ang may-ari ng tindahan. Yumuko siya kay Xiaohai at sinabing, Hero, salamat sa iyong tulong. Kinawian ni Xiaohai ang kanyang kamay at tumalikod para umalis. Tumingin si Qinyu sa likod ni Xiaohai. Sandali siyang nag-alinlangan bago siya tuluyang hinabol. Kuya, maghintay ka lang. Tumakbo si Qinyu papunta kay Xiaohai at hinarangan ang kanyang dinadaanan. Napatingin si Xiaohai kay Qinyu at ngumiti. Mayroon ba? Brother, pumunta ka ba sa Divine Fortuity City para sa Chaos Grave? Tanong ni Qinyu. Tawa ng tawa si Xiaohai. Ang Chaos Grave. Tama. Talagang interesado ako. Gayunpaman, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa Divine Fortuity City. Oh, ano ang dahilan kung gayon? Kulat na sabi ni Qinyu. Mahabang kwento, bumantong hininga si Xiaohai at sinabi. Kuya, kung ayaw mo,
Maaari tayong mag-usap ng detalyado sa tavern sa tabi, yumuko si Chinyu at sinabi. Si Xiaohai ay isang prangka na tao. Kinawin niya ang kanyang kamay at sinabing, okay. Kaya't ang dalawa ay dumating sa tavern ng magkasama. Pagkaupo, umorder si Xiaohai ng 3 malalaking kaldero ng alak. Habang umiinom siya, sinabi niya kay Chinyu ang kanyang layunin sa pagpunta sa Divine Fortuity City. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Xiaohai, nalaman ni Chinyu na si Xiaohai ay hindi katulad ni Xiaosheng, na buong pusong itinuloy ang Dao. Sa halip, siya ay naglalakbay sa paligid at nakapunta sa karamihan ng mga lugar sa banal na rehiyon. Pumunta siya sa Divine Fortuity City sa pagkakataong ito para maghanap ng mahiwagang artifact na tinatawag na 10,000 feet umbrella. Ang payong ay hindi bihira, ngunit ang mga kondisyon para sa paggawa nito ay medyo malupit. Kaya maaari lamang siyang pumunta sa Divine Fortuity City upang hanapin ito. Bakit hindi ka pumunta sa Artifact Refining Guild? Tanong ni Chinyu. Nakapunta na ako, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko sila nakilala, umiling si Xiaohai at sinabi. Biglang natauhan si Chinyu. Kung iisipin, may katuturan. Ang Artifact Refining Guild na ito ay dapat nakatulad ng Alchemist Association. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kwalipikadong makita sila. Kuya, nasaktan mo ang matanda sa pamilyang si. Hindi ka ba natatakot sa kanilang paghihiganti? Pansamantalang tanong ni Chinyu. Ngumiti si Xiaohai at sinabing, hindi ako natatakot. Kung mamatay ako sa labanan, kapalaran ko na. At saka, malamang na hindi ko kakampi ang matandang iyon ngayon. Natahimik si Chinyu. Sinubukan niyang maramdaman ang lakas ni Xiaohai ngunit napagtanto niyang hindi niya ito nakikita. Speaking of which, kailan magbubukas ang Chaos Grave? Biglang tanong ni Xiaohai. Natigilan si Chinyu. Hindi niya sinagot ang tanong na ito. Sa halip, umiling siya at sinabing, Kuya, hindi ka na dapat pumunta. Kung pupunta ka sa Chaos Grave, tiyak na makakasagabal ka sa mga tao ng pamilyang si. Sa oras na iyon, huli na para tumakas. 2015 pagpatay kay Elder C. Umiling si Xiaohai at maingat na sinabi, kung natatakot ako sa kanya, hindi sana ako nakipag-away sa kanya. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at gusto siyang hikayatin, ngunit ikinaway ni Xiaohai ang kanyang kamay at sinabing, salamat sa iyong pag-aalala. Kaibigan, mayroon akong mga paraan upang protektahan ang aking sarili. Kasunod nito, iniwan ni Xiaohai ang pera sa mesa at umalis. Pagkaalis niya, hindi napigilan ni Chinyu na palihim na mapanganga ang kanyang mga ngipin. Sa estilo ng paggawa ng pamilya si, tiyak na hindi nila hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Kung nabangga nila si Xiaohai, tiyak na gagawa sila ng hakbang. Kahit ano paman, hindi ko hahayaang may mangyari kay Xiaohai. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, isang hindi kapani-paniwalang matapang na ideya ang biglang lumitaw sa isip ni Chinyu. Iyon ay upang patayin si Elder C. Hanggat pinatay niya siya, wala ng panganib. Kung mayroon akong Saint Weapon, maaaring magkaroon ako ng pagkakataon na patayin si Elder C, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya alam kung si Elder C ay may dalang Saint Weapon o iba pang mga bagay na protektado sa sarili. Kapag gumawa ako ng hakbang, wala nang babalikan. Sa makatuwid, ang operasyong ito ay maaari lamang magtagumpay. Hindi ako mabibigo. Nanlamig ang mukha ni Chinyu. Tuldok. Dahil hindi niya kayang lutisin ang problema, aalisin niya ang taong naging sanhi ng problema. Pagkatapos noon, tumayo din si Chinyu at umalis sa tavern. Hindi naman siya nagmamadaling bumalik sa kanyang tinutuluyan. Sa halip, naglibot siya sa Divine Fortuity City. Naaalala ko sa mapa na iniwan ng aking ama, ang Divine Fortuity City dati ay may malaking libingan. Dahil din dito kaya baog ang Divine Fortuity City. Kahit na may hindi mabilang na mga mahiwagang artifact, hindi pa rin ito mabubuo, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang nasabing lugar ay natural na may mga labi ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na panloob na chi. Kung magagamit niya ang Forma Sion upang ibalangkas ang pamamaraan ng Dao ng langit at lupa, may posibilidad na manalo sa isang tiyak.
Nalawak. Gayunpaman, sa kasalukuyan, si Chinyu ay walang gaanong pag-unawa sa pagbuo. Kaya bumalik siya sa kanyang tirahan at nagsimulang maghanap ng mga porma sayon. Ang ama ni Chinyu ay isang tagapangalaga, kaya't siya ay napakahusay sa pagbuo. Hindi mabilang ang mga ito na naiwan sa isip ni Chinyu. Mayroong hindi mabilang na formation blueprint sa isip ni Chinyu. Ang pinakaangkop ay ang 9 Palaces 8 Trigrams formation. Ang 9 Palaces 8 Trigrams formation ay isang uri ng formation na umakma at sumasalungat sa yin at yang ng langit at lupa. Ito ay may napakalakas na defensible at nakakasakit na kakayahan. Ang core ng formation ay ang 9 na palasyo at 8 trigrams. Ang mga partikular na mahiwagang artifact at spell ay kailangang iset up sa bawat palasyo. Upang matagumpay na ma-activate ang 9 Palaces 8 Trigrams Formation, hindi bababa sa 3 Formation Masters ang kinakailangan upang paandarin ito. Nang sama-sama upang mailabas ang pinakadakilang kapangyarihan nito. Gayunpaman, malinaw na hindi makatutuhanang makahanap ng 3 Formation Masters sa Divine Fortuity City. Kung si Chinyu ang nag-activate ng formation sa kanyang sarili, ang kapangyarihang may lalabas niya ay hindi sapat para patayin si Elder C. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagsimulang maghanap si Chinyu ng iba pang porma sayon. Ang mga porma sayon ay hindi bihira sa mga tagapangalaga. Sa makatuwid hindi mabilang na mga porma sayon ang naiwan sa isip ni Chinyu. Saglit na nag-alinlangan si Chinyu sa kanyang puso. Sa huli, nagpasya siyang pumili ng mas agresibong porma sayon, ang Endless Killing Formation. Ang Endless Killing Formation ay isang napakalupit na porma sayon na maaaring pumatay sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob. Napakalakas nito. Alam ni Chinyu na ang pagpili sa porma sayon na ito ay nangangahulugang kailangan niyang magbayad ng napakalaking halaga. Gayunpaman, alam din niyang ito ang tanging paraan na maaari niyang gamitin. Kung maaalis niya si Elder C, mailigtas niya si Xiaohai at ang kanyang buhay. Kaya nagsimulang maghanap si Chinyu ng impormasyon tungkol sa Endless Killing Formation. Pagkatapos maghanap, sa wakas ay nakakita siya ng ilang impormasyon tungkol sa Endless Killing Formation. Nangangailangan ito ng 108 formation core, bawat isa ay nangangailangan ng sandata na hindi bababa sa isang high-grade magical artifact. Ang mga sandata na ito ay kailangang tumusok kaagad sa mga formation core upang matagumpay na ma-activate ang formation. Bukod dito, ang 108 na armas na ito ay kailangang magkaroon ng mga katulad na katangian. Kung hindi, hindi mailalabas ng porma sayon ang pinakadakilang kapangyarihan nito. Napabuntong hininga si Chinyu sa kanyang puso. Talagang napakahirap ng gayong mga kalagayan. Buti na lang at nasa Divine Fortuity City siya. Hanggat may pera siya, makakahanap siya ng sapat na mahiwagang artifact. Pinilang ni Chinyu ang mga spirit coin sa kanyang kamay at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Di man ito, malamang nagagastusin na naman ang perang pinaghirapan niyang naipon. Hanggat kaya kung patayin si Elder C, magiging sulit ang lahat. Huminga ng malalim si Chinyu. Nang siya ay tumayo at lalabas na sana para hanapin ang mahiwagang artifact, biglang naramdaman ni Chinyu ang dalawang kakaibang internal chi. Napapalapit, bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Pagkatapos ay naisip niya sa kanyang sarili, ang dalawang panloob na chi na ito, parang medyo pamilyar. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Chinyu na manahimik. Kulang siya sa mga mahiwagang artifact ngayon. Kung talagang may dumating para manggulo, magtitipid siya. Kaya tumayo si Chinyu at lumabas ng kanyang tirahan. Pagkatapos ay sadyang naglakad siya patungo sa isang lugar na kakaunti ang populasyon. Hindi kalakihan ang Divine Fortuity City. Pagkalabas ng lungsod, hindi na ito masigla gaya ng dati. Sa halip, ito ay malungkot. Sa isang sulyap, ang nakapalibot na kalungkutan ay nagpapalamig sa puso ng isa. Parang walang gustong manatili sa ganoong lugar. Gayunpaman, naglakad si Chinyu sa lugar at huminto sa kanyang paglalakad. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi. Hindi ka pa rin ba lalabas? Hindi nagtagal pagkatapos niyang magsalita, dalawang figure ang lumabas mula sa kadiliman.
Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at nakita ang dalawang matandang lalaki na naglalakad palabas. Matatangkad at malalim ang mga mata nitong dalawang matatandang lalaki. Naglabas sila ng mabangis na aura na nagparamdam sa mga tao na hindi sila masaktan. Ang dalawang taong ito ay hindi estranghero kay Chinyu dahil sila ang mga tagapag-alaga ng binata na nakilala niya sa Magical Artifact Shop hindi pa nagtagal. Ang iyong banal na kahulugan ay napakatalas, walang pakialam na sabi ng isa sa matatandang lalaki. Bakit niyo ako sinundan sa ilang lugar na ito? Ngumisi si Chinyu at sinabi. Hehe. Ako ay isang elder ng pamilya Chu. Ako ay dumating sa ilalim ng utos ng batang Panginoon ng pamilya Chu, Chu Sheng, upang humingi ng isang bagay mula sa iyo, sabi ng isa sa mga matatandang lalaki na may peking ngiti. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay, minisyon, at sinabing, Chu Sheng. Talagang magaling ang iyong young lord sa pagbibigay ng pangalan. Nang marinig ito, biglang naging malamig ang ekspresyon ng dalawang matatandang lalaki. Sir, pakisuyong isipin ang iyong mga salita. Ang ating batang Panginoon ay hindi gusto ng mga tao na pagtawanan ang kanyang pangalan, sabi ng isa sa mga matatandang lalaki. Ano ang kinalaman ng pagkagusto niya sa akin? Malamig na sabi ni Chinyu. Nang makita ang matigas na saloobin ni Chinyu, ang mga elder ng pamilya Chu ay hindi tumayo sa seremonya at direktang sinabi, dapat mong malaman kung ano ang gusto namin. Oh, ganun ba? Napangiti si Chinyu. Kung gayon maaari kong itanong, bakit ko ibibigay sa iyo ang mahiwagang artifact na iyon? Mas mabuti kung hindi mo paglaruan ang aming pasensya, malamig na sabi ng isa pang elder ng pamilya Chu. Hindi namin gustong makipag-away. Ngunit kung hindi mo ibibigay ang item, hindi namin iniisip na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Naging matalim ang ekspresyon ng mata ni Chinyu. Ramdam niya ang panloob na kiss ng dalawang matatandang lalaking ito na hindi pangkaraniwan. Obviously, pareho silang top-notch martial artist na may mataas na cultivation. Gayunpaman, hindi natakot si Chinyu. Basta semi-saint sila, kaya niyang patayin silang lahat. 2016 The Yin Yang Sword. Sa malamig na pagtingin sa dalawang matatandang lalaki, humakbang pasulong si Chinyu, minisyon, at sinabing, gusto mo bang pumatay at magnakaw, hindi ba? Natatakot akong kayong dalawa ay walang kakayahan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu ay biglang pumutok, na agad na nag-transform sa mga alon ng kapangyarihan. Na nagparamdam sa dalawang elder ng pamilyang Chu ng matinding pressure. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng dalawang matanda. Malinaw na hindi nila inaasahan na ang panloob na chi ni Chinyu ay napakalakas. Ngunit hindi nagtagal, bumalik sa normal ang kanilang ekspresyon. Lumapit ang isa sa mga elder at nanunuya, nasa gitna ka pa lang ng reversion void. Wala kang lakas para lumaban sa ating dalawa. Hindi mapakali si Chinyu na makipag-usap sa kanila nang walang kaparerekon. Sa ngayon, kulang siya ng mga mahiwagang artifact at spirit coins. Dumating sila sa tamang oras. Nanginginig ang mga paa ni Chinyu, at isang gintong liwanag ang agad na bumungad sa kanyang katawan. Ang kanyang golden fist ay bumaril, at isang walang katapusang internal na chi ang tumama. Isang malagintong dragon na ningning ang dumiretso sa kanilang dalawa. Tandang padamdam. Ang nakakatakot na panloob na chi ay naging sanhi ng pagkagulo ng buong espasyo. Ang mga spark at graba ay lumipad kung saan-saan. Patuloy na humakbang pasulong ang figure ni Chinyu. Sa magulong espasyong ito, ang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang mga kamao ay mas malakas pa. Ang dalawang elder ng pamilya Chu ay nagulat sa panloob na chi ni Chinyu. Lalong nabigla agad ang mga ekspresyon ng mukha nila. Tuldok, malinaw, ang lakas ni Chinyu ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Sabay-sabay na pag-atake. Hindi na naglakas loob na maging walang ingat ang dalawa at agad na nagkatinginan. Pagkatapos noon, naghiwalay sila at pumunta sa kaliwa at kanang bahagi ni Chinyu at sabay silang inatake. Ang isang elder ay may hawak na espada sa kanyang kamay, at ang liwanag ng espada ay nakasisilaw. Tinanggap ito ng isa gamit ang kanyang palad, at sumipol ang hangin ng palad. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Chinyu.
Pinag-cruise niya ang kanyang mga kamao at isang malakas na gininto ang agos ng hangin ang bumulwak, na hamarang sa pag-atake ng dalawang matanda. May kakayahan talaga ang batang ito. Bulalas ng isa sa matatandang lalaki. Pero kung magpapatuloy ito, matatalo pa rin natin siya sa huli. Malamig na sabi ng isa pang matandang lalaki. Muling umatake ang dalawang matanda. Hindi natakot si Chinyu. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamao, at bawat suntok ay may dalang gintong panloob na chi bilang siya. Sumuntok sa dalawang matandang lalaki na parang gintong dragon. Sa magulong espasyong ito, silang tatlo ay dumaan sa isa't isa, at ang hangin ay puno ng nakamamatay na panloob na chi. Naramdaman ng dalawang elder ng pamilya Chu ang malakas na internal chi ni Chinyu, at bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Alam nilang, hindi ordinaryong tao ang kabilang partido, at kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas para harapin siya. Mabilis silang gumawa ng mga selyo ng kamay at umawit. Isang malakas na espiritual na kapangyarihan ang agad na pinakawalan, na naging dalawang nagliliyab na apoy. Na umatake kay Chinyu. Naging mataimtim ang tingin ni Chinyu. Alam niyang hindi simple ang lakas ng dalawang matatandang ito, at kailangan niyang harapin silang mabuti. Ang kanyang figure ay kumikislap, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumundag, na naging isang napakalaking gintong kalasag na tumanggap ng dalawang apoy. Rumble! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang ang apoy ay sumabog. Ang gintong kalasag ay nawala din sa isang iglap. Napaatras si Chinyu ng ilang hakbang ng nagliliyab na apoy. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing, hindi ka takatakang naglakas loob kang pumatay at magnakaw ng mga tao. May kakayahan ka nga, ngunit sa kasamaang palad. Maling tao ang napili mo. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na sumugod si Chinyu patungo sa dalawang matanda. Ang kanyang mga kamao ay kumikislap ng gininto ang liwanag, na naging matalas na gininto ang mga anino ng kamao na binomba ang dalawa. Kinakabahang hinarap ng dalawang matanda ang pag-atake ni Chinyu. Mabilis silang gumawa ng mga selyo sa kanilang mga kamay at naglabas. Muli ng malakas na espiritual na kapangyarihan, na naging mga agos ng tubig at malakas na hangin na sumalubong kay Chinyu. Ang agos ng tubig at ang malakas na hangin ay nagsanib, na bumubuo ng isang malakas na hadlang na hamarang sa pag-atake ni Chinyu. Ang iyong mga diskarte ay hindi sapat na malakas. Umungol si Chinyu, at walang tigil na tumama ang kanyang mga kamao sa harang ng tubig at hangin. Ang mga alon ng malakas na enerhiya ay agad na pinakawalan, na sinira ang hadlang. Naramdaman ng dalawang matanda na lalong lumakas ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu. Alam nilang kailangan nilang tapusin ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Mabilis silang gumawa muli ng mga handsil at umawit. Ang isang malakas na espiritual na kapangyarihan ay agad na pinakawalan, na naging mga sinag ng marahas. Nakidlat na binomba si Chinyu. Naging mataimtim ang tingin ni Chinyu. Alam niyang ito na ang huling suntok ng dalawang matanda, at kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para harapin ito. Ang kanyang katawan ay kumikislap, naging isang gintong ipoypo na naglalaman ng isang malakas na puwersa, at bumangga sa marahas na kidlat. Rumble! Ang mga pag-atake ng dalawang elder ng pamilyang Chu ay lumundag na parang tubig, ngunit napanatili pa rin ni Chinyu ang kalmadong ekspresyon. Ang kanyang mga kamao ay patuloy na nagbabago sa iba't ibang mga pamamaraan ng kamao. Biglang sumigaw si Chinyu at biglang sumuntok, direktang pumutok sa dalawang matanda. Ang lakas ng suntok na ito ay nagdulot ng malakas na tunog sa buong espasyo. Ang orihinal na parang bagyong pag-atake ay agad na nawala, at ang fist momentum ni Chinyu ay naging mas marahas. Ang 10,000 spell-breaking punch ay sumisira sa lahat ng mga diskarte. Galit na sigaw ni Chinyu. Ang kanyang kamao ay naging isang sinag ng gininto ang liwanag at mabangis na bumasag sa katawan ng dalawang matanda na may hindi mapigil ang puwersa. Sa isang iglap, ang mga katawan ng dalawang matanda ay pinalipad ng marahas. Ang kanilang panloob na hininga ay agad na tumigil, at ang dugo ay damaloy mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Malinaw, sila ay dumanas ng matinding pinsala.
Ang dalawang matanda ay walang laban para sa 10,000 spell-breaking punch. Ang kanilang mga puso ay nanginig, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging hindi ka pani-paniwalang pangit. Paano ito posible? Siya ay malinaw na nasa gitnang yugto lamang ng reversion void. Ang isa sa mga matatanda ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at isang bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Natatakot ako na ang batang ito ay nagtatago ng kanyang lakas. Parang may naintindihan ang ibang elder. Malamig ang tingin ni Chinyu. Siya ay humakbang pasulong, at ang gininto ang panloob na chi sa kanyang katawan ay naging mas matindi, na agad na sumasakop sa buong espasyo. Bata, alam kong may kakayahan ka. Bulag tayo. Hayaan mo na kami, nakita ng isa sa mga matatanda na hindi maganda ang nangyayari at agad na pinago ang kanyang mga salita. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay, Nishan, at sinabi, bitiwan mo. Sa tingin mo posible ba? Papatayin mo ba kami? Ang lugar na ito ay hindi malayo sa pamilya Chu. Kung may mangyari sa amin, hindi hahayaan ng pamilyang Chu na mapahinga ang bagay na ito. Ang pamilya Chu. Gumisi si Chinyu. Hindi man lang ako natatakot sa pamilyang Si, bakit ako matatakot sa iyo? Ang pamilya Si. Natigilan ang dalawa, nagkatinginan, at isang bakas ng takot ang agad na sumilay sa kanilang mga mata. Sino ka ba talaga? Nagmamadaling tanong ng isa sa mga matatanda. Mas mabuting bumaba ka at tanungin ang hari ng impyerno. Malamig na sabi ni Chinyu. Sa sandaling matapos magsalita si Chinyu, agad na nawala ang kanyang anyo sa kinaroroonan niya. Pagkatapos nito, isang gintong liwanag ang palm unit sa kalangitan at direktang bumagsak patungo sa dalawang matatanda. Ang ekspresyon ng dalawang matanda ay lubhang nagbago. Alam nilang hindi na sila makakataka sa atake ni Chinyu at makakalaban na lamang nila ng buong lakas. Bilisan mong kunin ang iyong mahiwagang artifact para patayin ang batang ito. Sigaw ng isa sa mga matatanda. Agad namang tumango ang isa pang matanda. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang mga itim at puting espada sa kanilang mga kamay. Ito ay tila isang uri ng hindi kapani-paniwalang mahiwagang artifact. Sa sandaling ilabas niya ito, nagsimulang manginig ang walang laman sa paligid, at isang misteryoso at nakakatakot na kapangyarihan ang lumundag. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Pagkatapos ay bumulong siya sa kanyang sarili, ang Yin-Yang Sword. 2017 pigilan at patayin. Sa pagtingin sa itim at puting longsword na nasa kamay ng elder ng pamilya Chu, nakilala ni Chinyu ang pinagmulan ng dalawang longsword na ito. Mukhang alam mo ang tungkol sa Yin-Yang Sword, malamig na sabi ng elder na may hawak ng itim na espada. Nagpatuloy ang White Sword Elder, bagaman ang espadang ito ay hindi ang tunay na Yin-Yang Sword, ang kapangyarihan nito ay hindi mababa. Sapat na itong pumatay sa iyo. Ang pag-alis ng espadang ito ay nangangahulugang ganap kang mawawala sa mundong ito. Nag-echo ang dalawa, at ang panghihina ng loob na tingin kanina ay naalis at napalitan ng hindi maipaliwanag na kumpiyansa. Mayroong maraming mga alamat tungkol sa Yin-Yang Sword. Ayon sa mga alamat, ang Yin-Yang Sword ay isang misteryosong double sword na ginawa ng dalawang pangunahing sekta ng Yin at Yang, na kumakatawan sa kapangyarihan ng dalawang sukdulan ng Yin at Yang. Hindi lamang nagkaroon ng walang limitasyong kapangyarihan ang Yin-Yang Sword, ngunit mayroon din itong napakalaking misteryosong kapangyarihan. Sayang naman at wala kang totoong Yin-Yang Sword. Isa lang itong replika. Gumisi si Chinyu. Agad na sumigaw ang nakatatandang itim na espada, kahit na ito ay isang replika, ang kapangyarihan nito ay hindi mo maiisip. Papatayin ka namin tulad ng pagpatay ng langgam. Gamit ang Yin-Yang Sword, tayo at ang isang semi-saint ay maaaring pantay-pantay, lalo na ang gitnang yugto ng reversion void na tulad. Mu. Pilit na sigaw ng matanda sa puting espada. Bahagyang itinaas ni Chinyu ang kanyang kilay. Pantay na tugma sa isang semi-saint. Maaaring labis na sabihin ito, ngunit kailangan niyang aminin ang nakakatakot na kapangyarihan ng dalawang espadang ito. Huwag na nating pag-usapan kung kaya mong labanan ang isang semi-saint. Kahit totoo, hindi ako natatakot. Malakas na sumigaw si Chinyu, at ang kanyang panloob na chi ay agad na sumabog sa sukdulan.
Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa 2 taong ito, kaya agad niyang inactivate ang Star Seal. Ang daw teknik ng langit at lupa ay agad na natipon sa kamay ni Chinyu, pinalapot ang outline ng isang planeta sa kanyang palad. At ang hindi kapani-paniwalang kakilakilabot na pressure ay mas napakalaki. Kahit na hawak ng 2 elder ang yin-yang sword, may bakas ng pagkabigla sa kanilang mga mukha. Gusto ko itong 2 espada. Pagkatapos kitang patayin, magiging akin na sila. Hinawakan ni Chinyu ang Star Seal sa kanyang kamay, at ang kanyang panloob na chi ay mayroon na. Sumabog sa sukdulan. Ang ginintoang liwanag ay parang kidlat na naglalabas ng mainit na tunog. Ang nakapaligid na walang laman ay walang tigil. Nakakatakot na internal chi. Ulalas ng nakatatandang itim na espada. Natahimik ang matanda sa puting espada. Hindi niya inaasahan na ang mukhang ordinaryong binata na ito ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya itataya ang kanyang buhay na dumating at agawin ang Bulge Asterisk T magical artifact na ito. Dahil dumating tayo sa puntong ito, wala nang paraan. Patayin natin siya. Nakita ng nakatatandang itim na espada ang mga iniisip ng matanda sa puting espada. Tuldok. Galit siyang umungol at agad na sinimulang buhayin ang kanyang itim na espada. Ang nakapangangilabot na itim na inscription sa landas ay patuloy na nag-interweave, at isang kakaibang kapangyarihan ang lumakas. Hindi nagpatalo ang matanda sa puting espada. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang puting espada, at ang mga sinag ng puting banal na liwanag ay naglalabas din. Sa wakas, ang 2 inscription ng landas ay nagsimulang magsama, na bumubuo ng hindi kapani-paniwalang nakakatakot na kapangyarihan ng langit at lupa. Nagulat si Chinyu na parang medyo nagulat. Gayunpaman, hindi siya natakot. Sa ilalim ng Star Seal, kahit isang semi-saint ay hindi maglalakas loob na tanggapin ito ng direkta, lalo pa ang 2 reversion void. Sage Cultivator. Boss. Sa sandaling ito, inactivate ni Chinyu ang ika-5 antas ng fighting word formula, at muling pumutok ang kanyang panloob na chi. Ito ang estado ng ganap na tagumpay ni Chinyu. Sapat na iyon para ipakita ang determinasyon ni Chinyu na patayin silang 2 sa sandaling ito. Pumunta ka sa impyerno. Galit na umuungal si Chinyu. Agad na tinakpin ng Star Seal ang langit at lupa, na durog sa kanilang 2. Ito ang pangatlong beses na na-activate ni Chinyu ang Star Seal. Ang kapangyarihan nito ay muling sumabog, at maging ang mga pattern sa bituin ay nagkaroon ng hugis. Bagamat natakot ang 2 matanda, wala silang paraan. Maaari lamang nilang i-activate ang kapangyarihan ng 2 espada para sa lakayin. Si Chinyu. Boom! Hindi nagtagal ay nagbanggaan ang 2 puwersa, at pansamantalang na-block ang Star Seal. Ang nakapalibot na kawalan ay patuloy na gumuho, at ang 2 puwersa ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ginamit ng itim at puting matanda ang lahat ng kanilang lakas para buhayin ang 2 espada. Puno ng pawis ang kanilang mga mukha, at nagsimulang damaloy ang dugo sa kanilang buong katawan. Gayunpaman, ang Star Seal ay sobrang nakakatakot. Ito ay isang pamamaraan na ipinasa mula sa tagapangalaga, isang pamamaraan na nilikha ng tagapangalaga sa pamamagitan ng pagmamasid sa mabituing kalangitan. Paano ito malalabanan ng 2 matanda? Sa huli, hindi na nila kayang labanan ang Star Seal. Ang nakakakilabot na kapangyarihan ng bituin ay patuloy na nagbago at dinurog ang 2. Boom! Sa wakas, ang matanda sa puting espada, na nawalan na ng ganang lumaban, ang unang sumuko. Ang puting espada sa kanyang kamay ay pinalipad. At ang kanyang katawan ay napaatras ng ilang hakbang bago tuluyang bumagsak sa lupa. Kung wala ang balanse ng puting espada, natural na mas miserable ang nakatatandang itim na espada. Siya ay nakounterattack ng kapangyarihan at sumabog sa kamatayan sa lugar. Ang lahat ng nasa paligid ay agad na naging alikabok na para bang may na-trigger na sandstorm. Nagtagal ito ng ilang oras bago ito unti-unting kumalma. Umihip ang simoy ng hangin, at hakbang-hakbang si Chinyu. Sa lupa, ang matanda sa puting espada ay patuloy na nagsusuka ng dugo, at ang kanyang panloob na chi ay napakahina. Iniunat niya ang kanyang kamay at may gustong sabihin, ngunit hindi niya masabi.
Iniunat ni Chinyu ang kanyang palad, at ang mga itim at puting espada ay agad na dumapo sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang aiugoy ang dalawang espada, at agad na kumalat ang kakaibang kapangyarihan. Sila ay talagang dalawang mahusay na espada. Sayang at nasayang sila sa iyong mga kamay. Umiling si Chinyu. Ang tinatawag na yin-yang sword ay dapat na hawak ng isang lalaki at isang babae para ilabas ang tunay na kapangyarihan nito. Sa kasamaang palad, nahulog ito. Sa kanilang mga kamay. Lumapit si Chinyu kay Elder Bai. Yumuko siya at sinabing, kung gayon, ang tunay na yin-yang sword ay dapat nasa iyong pamilya Chu. Ibinuko ni Elder Bai ang kanyang bibig at gustong magsalita, ngunit wala siyang masabi. Napabuntong hininga si Chinyu at hindi napigil ang umungol, "Efsek, masyado akong malupit. Natatakot ako na wala akong makukuha sa kanya ngayon." Bago pa makatayo si Chinyu, tuluyan nang huminto sa paghinga si Elder Bai. Walang pagkaantala, hinanap ni Chinyu ang katawan ni Elder Bai at nakakita ng tatlong mahiwagang artifact. Bagamat ang tatlong mahiwagang artifact na ito ay hindi top-notch, mahusay pa rin ang mga ito para sa pag-activate ng formation. Ito ay isang hindi inaasahang pakinabang, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap, malamang na kailangan kong maglakbay sa Pamilya Chu. Dahil maaari silang kumuha ng replika at kinuha lamang ang yin-yang sword sa kritikal na sandali, ang Pamilya Chu ay maaaring magkaroon ng tunay na yin-yang sword. Walang masyadong alam si Chinyu tungkol sa Pamilya Chu. Ngunit nahulaan niya na hindi ito isang mahusay na aristokratikong pamilya. Kung hindi, hindi nila papatayin at ninakawan ang mga tao para sa 10 bilyong spirit coin. Pagkatapos mag-impake, bumalik si Chinyu sa Divine Fortuity City. Kahit na ang labanang ito ay hindi itinuturing na isang mahusay na labanan, ang Star Seal at ang Fighting Word Formula ay kumonsumo pa rin ng maraming enerhiya ni Chinyu. Nang bumalik siya sa kanyang tinutuluyan, siya ay nanghina. Kapag nakakuha ako ng sapat na mahiwagang artifact, maa-activate ko ang Endless Killing Formation. Huminga ng malalim si Chinyu, at isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung kaya niyang patayin si Elder Si, hindi lang niya mapoprotektahan si Xiaohai, ngunit kaya rin niyang ipaghiganti si Wenda. 2018 Two Big Money Grubbers. Two Big Money Grubbers. Alam na alam ni Chinyu na ang mga kinakailangan ng Endless Killing Formation ay napakahirap. Nangangailangan ito ng 108 high-grade magical artifact na gawa sa parehong mga materyales at may parehong mga katangian. Sa Divine Fortuity City, hindi mahirap hanapin ang high-grade magical artifact. Gayunpaman, hindi pamilyar si Chinyu sa Divine Fortuity City. Ang paghahanap ng 108 high-grade na magic artifact sa maikling panahon ay hindi ganoon kadali. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Chinyu na hanapin si Mr. Jen sa susunod na araw at hilingin sa kanya na tumulong. Kasabay nito, sasamantalahin niya ang pagkakataon upang makita kung matagumpay ang pag-forging ng Saint Weapon. Nang sumunod na araw, nagmamadaling bumangon si Chinyu at sumugod sa tindahan ni Mr. Jen. Nagtataka ako kung kailan aalis si Elder Si sa Divine Fortuity City, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Inilabas niya ang kanyang malakas na Divine Sense, na sumasakop sa higit sa kalahati ng Divine Fortuity City. Hindi kailanman sinasadya ng mga taong tulad ni Elder Si na itago ang kanyang panloob na chi. Sa makatuwid, hindi nagtagal ay nakita ni Chinyu ang lokasyon ni Elder Si. Si Elder Si ay kasalukuyang nasa isang patio sa kailaliman ng Divine Fortuity City. Sa sorpresa ng lahat, ang courtyard na ito ay pribadong pag-aari. Tila ito ang tirahan ni Elder Si. Kung bakit magtatayo ng tirahan si Elder Si sa Divine Fortuity City, walang nakakaalam. Hindi nagtagal, dumating si Chinyu sa tirahan ni Mr. Jen. Pagkapasok, nadatnan niya si Mr. Jen na nakahiga pa rin sa tamba-tamba, sobrang palpak. Hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot. Lumakad siya pasulong at nagtanong ng diretso sa puntong, "Aking Saint Weapon. Oh, dumating ka sa tamang oras. Nakita ko ang iyong mga buto. Kailangan kong gumamit ng isang forma sayon upang buhayin ang iyong banal na kapangyarihan," sabi ni G.
Jen. Kung gayon, buhayin natin ito, walang malay na sabi ni Chinyu. Kailangan mong magbayad ng higit pa, Mr. Jen sneered at sinabi. Talagang mahilig ka sa pera, bulong ni Chinyu. Magkano ang kailangan mo? Iniabot ni Mr. Jen ang isang daliri at sinabing, 10 bilyon. Bakit hindi ka pumunta at magnakaw? Nanlaki ang mga mata ni Chinyu na parang hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ako nagnanakaw dahil tinatimad ako, tamad na sabi ni Mr. Jen. Hindi nakaimik si Chinyu. Alam niyang hindi makatwiran ang mga tulad ni Mr. Jen. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras na makipagtalo sa kanya. Tungkol sa mga walang kwentang tanong na ito. Sa makatuwid, naglabas si Chinyu ng isang itim na card at sinabi, bibigyan mo na kita ng 5 bilyon. Ibibigay ko sa iyo ang natitirang 5 bilyon kapag nakuha ko na ang bagay. Hindi. Wala akong gagawin kung hindi ako magbabayad, umiling si Mr. Jen at sinabi. Hindi nakaimik si Chinyu. Sige, ibibigay ko sayo. Pero sabihin ko sayo, kung maglalakas loob kang magsinungaling sa akin, hindi kita bibitawan ng madali. Magbayad, at matatapos na, malinis na sagot ni Mr. Jen. Walang pagpipilian si Chinyu kundi magbigay ng 10 bilyon kay Mr. Jen. Kailan ka magsisimula? Tanong ni Chinyu. Magsisimula ako pagkatapos mong umalis, malumanay na sabi ni Mr. Jen. Nasanay na si Chinyu sa sobrang nakakainis na paraan ng pagsasalita ni Mr. Jen. Pwede ba kitang problemayan ng isang bagay? Tanong niya agad. Kailangan ko ng 108 high-grade magical artifacts ngayon. I wonder if you have any here. Wala akong anumang basura dito, sabi ni Jen. Hindi nakaimik si Chinyu. Maaari mo ba akong tulungang bilhin ang mga ito? Maaari kitang bigyan ng pera. Hindi ako collector ng basura, hinisya ni Mr. Jen at sinabi. Di man it, hindi na kinaya ni Chinyu. Nagmura siya sa puso niya at tumalikod na para umalis. Dahil hindi kaya ni Mr. Jen, ibang paraan na lang ang naiisip niya. Sa sandaling ito, naisip ni Chinyu ang maganda at malandi na babaeng amo. Sa tingin ko ay hindi siya dapat magkaroon ng anumang problema, hinimas ni Chinyu ang kanyang baba at bamulong. Kaya naman, agad na sumugod si Chinyu sa tindahan ng Lady Boss. Nagmamadali siyang pumunta sa tindahan ng Lady Boss. Pagpasok pa lang niya ay naakit na siya sa mga kakaibang dekorasyon. Lahat ng uri ng alahas ay nakasabit sa tindahan, kumikinang at nakasisilaw. Ang Lady Boss ay isang kaakit-akit na magandang babae na may isang pares ng kaakit-akit na mga mata at isang curvy figure na nagpakilig sa puso ng mga tao. Nagkataon na nandoon din si Chu Sheng. Hindi masyadong maganda ang kanyang ekspresyon, at baka sa kanyang mga mata ang pagkabalisa. Nang makita ni Chu Sheng si Chinyu, mas naging pangit ang kanyang ekspresyon. Siya subconsciously sinabi, bakit ka narito? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing may mahinang ngiti, bakit? Nagulat ka ba na buhay pa ako? Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, agad na naunawaan ni Chu Sheng ang isang bagay. Nagdilim ang kanyang mukha habang malamig na sinabi, pinatay mo silang dalawa, tama ba? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan, nginisya ni Chinyu at sinabi. Ngunit kailangan kong payuhan ka na maghanap ng 2 disenteng katulong sa susunod. Pagkatapos sabihin ito, hindi pinansin ni Chinyu si Chu Sheng. Maghintay ka lang. Kinagat ni Chu Sheng ang kanyang mga ngipin at sinabi. Sige, hihintayin kita. Little bastard? Sarkastikong sabi ni Chinyu. Nanginginig sa galit si Chu Sheng nang marinig niya ito. Gayunpaman, sa kanyang kakayahan, hindi siya nang ahas na hamanin si Chinyu. Napigilan lang niya ang galit at umalis sa lugar. Pagkaalis niya, gulat na sinabi ng babaeng amo, Kuya, pinatay mo ba talaga ang kanyang 2 katulong? Ikinalat ni Chinyu ang kanyang mga kamay at hindi nagkomento. Mas mabuting mag-ingat ka. Ang pamilya Chu ay hindi malayo mula dito, sabi ng babaeng amo sa mahinang boses. Salamat sa iyong paalala, bahagyang yumuko si Chinyu at sinabi. Ngunit, little brother, ano ang iyong narito para sa oras na ito? Nang makitang hindi naaabala si Chinyu, iniba ng Lady Boss ang paksa.
Agad na sinabi ni Chinyu ang kanyang layunin sa pagdating. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, nagulat na sinabi ng amo na babae, 108 piraso. At mga high-grade na mahiwagang artifact. Ano ang gagawin mo? Tandang pananong panipi. Kailangan kong gamitin ang mga ito, nakangiting sabi ni Chinyu. Nang makitang ayaw sumagot ni Chinyu, hindi na nagtanong pa ang lady boss. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay sinabi, "Syempre, hindi ako makakaipon ng 108 mahiwagang artifact dito. Gayunpaman, matutulungan kitang magtanong. Ang presyo lang. Hindi problema ang pera," agad na sabi ni Chinyu. "Lady boss, sabihin mo lang sa akin ang halaga." Ang babaeng amo ay halatang matandang sorrow. She smiled and said, "Ayoko rin masyado, 20 billion lang sisingilan ko sayo. How about it?" Hindi napigilan ni Chinyu na palihim na magngalit ang kanyang mga ngipin. Di man ito. Ang mga tao ng Divine Fortuity City ay pawang mga tusong mang-uuyem. Gayunpaman, walang pagpipilian si Chinyu sa ngayon. Maaari lamang siyang sumang-ayon at sinabing, "Sige, ayos lang ako sa 20 bilyon. Gaano katagal?" Tandang pananong panipi. "Bigyan mo ako ng 3 araw," sabi ng amo na babae pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi, masyadong mahaba. Agad na umiling si Chinyu. Walang makakatiyak kung kailan aalis si Elder C. Sa sandaling umalis siya, ito ay magiging mahirap. 1 araw lang ang maibibigay ko sa iyo, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Bakit ka ba nagmamadali? Nagtatakang tanong ng lady boss. Hindi mo ba kaya? Tanong ni Chinyu. Paano kung bigyan mo ako ng 1 bilyon at sabay-sabay kang bumalik bukas? Sabi ng lady boss. Sige. Si Chinyu ay masyadong tamad na makipagtalo. Hanggat kaya niyang patayin si Elder C, lahat ay magiging sulit. 2019 na The Endless Killing Formation. The Endless Killing Formation. Pagkatapos ng negosasyon sa lady boss, bumalik si Chinyu sa kanyang tirahan. Sa buong gabi, iniisip ni Chinyu ang tungkol sa pagsasaayos ng Endless Killing Formation. Ang ganitong uri ng pormasayon ay napaka-brutal. Ito ay karaniwang ginagamit bilang isang pagbuo ng pagbabantay sa bundok o lumitaw sa big graves. Ngayon gusto ni Chinyu na gamitin ang killing formation na ito para patayin si Elder C. Ito ay talagang medyo brutal. Hindi ko kayang kaladkarin ang mga inosenteng tao dito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kapag na-activate na niya ang Endless Killing Formation, lahat ng nabubuhay na nilalang sa formation ay papatayin. Maliban kung nasira ang pormasayon. Hindi ito titigil. Kaya naman, kinailangan ni Chinyu na humanap ng tahimik at walang nakatirang lugar para maiwasan ang pananakit ng mga inosenteng tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan para dayain si Elder C, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tiyak na hindi ito magagawa ni Chinyu ng personal dahil kailangan niyang kontrolin ang pormasayon. Kaya kailangan niyang maghanap ng taong mapagkakatiwalaan niya. Gayunpaman, sa Divine Fortuity City, maraming tao ang hindi kilala ni Chinyu, bukod pa sa sinumang mapagkakatiwalaan niya. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at bamulong, dahil wala akong mga kakilala, maaari ko lang linlangan si Elder C na umalis sa lungsod sa pamamagitan ng kita. Hindi nakatulog si Chinyu buong gabi. Pagkatapos ng isang buong gabing pag-iisip, sa wakas ay nakaisip si Chinyu ng isang hakbang. Dahil ang lahat ng mga aristokratikong pamilya ay naaakit sa Chaos Grave ngayon, tinalikuran na nila ang kanilang pagtugis kay Chinyu. Gayunpaman, para kay Elder C, si Chinyu ay tukso pa rin sa kanya. Siguradong hindi niya ito palalampasan kung may pagkakataon. May paraan. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi maiwasang mapangiti. Pagkatapos niyang iset up ang killing formation, maaari niyang sadyang ilantad ang kanyang lokasyon upang maakit si Elder C. Naayos na ngayon. Tumayo si Chinyu at umalis sa kanyang tirahan, nagpaplanong ibalik ang 108 mahiwagang artifact. Pagkatapos noon, dumating si Chinyu sa tindahan ng Lady Boss sa napagkasunduang oras. Nang makita si Chinyu, ngumiti ang Lady Boss at naglabas ng storage bag. Inihanda ko na ang mga mahiwagang artifact na gusto mo.
Gumastos ako ng kaunting pagsisikap upang kunin ang mga mahiwagang artifact na ito. Napangiti si Chinyu ngunit walang sinabi. Hindi niya maiwasang isipin sa sarili, malaki ang ginastos ko. Gayunpaman, hindi gaanong sinabi ni Chinyu. Tinuri lamang niya ang mga mahiwagang artifact at umalis pagkatapos makumpirma na maayos na ang mga ito. Kinuha ni Chinyu ang kanyang mahiwagang artifact at umalis sa Divine Fortuity City. Ang paligid ng Divine Fortuity City ay baog, kaya hindi mahirap humanap ng tahimik na lugar. Hindi nagtagal, nakahanap si Chinyu ng medyo nakatagong lambak sa tigang na lupaing ito. Sa tigang na lupaing ito, halos walang halaman. Mayroon lamang ilan sa mga nakakalat na patay na sanga ng puno, na nagpaparamdam sa mga tao. Tuldok. Walang sikat ng araw sa lambak, isang mahinang liwanag lamang ang sumisikat sa mga putol na sanga at nakakalat sa lupa, na sumasalamin sa isang madilim na tanawin. Ang madilim na panloob na chi ay tumago sa hangin at ginawa ang mga tao na manginig. Mukhang ang lugar na ito ay dating sementeryo, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin ang sarili nang maramdaman niya ang kakaibang internal chi na tumatagos sa hangin. Siyempre, para kay Chinyu, natural na ito ang pinakamagandang lugar para mag-set up ng endless killing formation. Matagal nang kabisado ni Chinyu ang paraan para i-set up ang endless killing formation. Marahil ito ay dahil namanan niya ito sa kanyang ama, kaya si Chinyu ay napakatalino sa pormasayon. Hanggat na kumpleto ang pagsasaayos ng pagpatay, hindi magiging mahirap na patayin si Elder C, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung kailan aalis si Elder C, kaya kailangan niyang iset up ang killing formation sa lalong madaling panahon. Una niyang inilagay ang mga mahiwagang artifact sa lupa ng paisa-isa, pagkatapos ay nagsimulang iikot ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang i-connect ang mga punto ng koneksyon sa pagitan ng mga mahiwagang artifact. Ang mga punto ng koneksyon na ito ay nabuo sa isip ni Chinyu. Kailangan niyang ilabas ang mga ito ng tumpak, kung hindi ay mabibigo ang buong pormasayon. Ang endless killing formation na masusing idinisenyo ni Chinyu ay isang misteryosong pormasayon ng pagpatay. Ang mga mahiwagang artifact sa pormasayon ay maaaring makipagtulungan sa isa't isa at patuloy na sumisipsip ng panloob na chi dito. Sa huli, gagawin nila itong enerhiya at iimbak ito sa pormasayon, naghihintay na i-activate ito ni Chinyu. Inayos ni Chinyu ang mga mahiwagang artifact sa isang 8 trigrams formation at nagsimulang mag-iwan ng marka ng kanyang kamalayan sa formation. Siya ay patuloy na nagpapalipat-lipat ng kanyang espiritual na kapangyarihan at pinagsama ang kanyang mental na lakas sa pormasayon. Sa prosesong ito, kinailangan ni Chinyu na manatiling mapagbantay sa lahat ng oras at huwag hayaan ang sinuman na makagambala sa kanyang kaayusan sa pagbuo. Lumipas ang oras. Pagkatapos ng 2 buong araw, sa wakas ay natapos ni Chinyu ang pag-aayos ng buong formation. Sa sandaling ito, ang pisikal at mental na lakas ni Chinyu ay naubos na, ngunit wala siyang pakialam. Sa halip, nagpakawala siya ng mahabang hininga. Sa kabutihang palad, ang pag-aayos ng pagbuo ng pagpatay na ito ay itinuturing pa rin na maayos. Pinunasan ni Chinyu ang pawis sa kanyang noo nang medyo mahina. Sa pagtingin sa gawaing natapos niya ng perpekto, si Chinyu ay lubos na nasisiyahan. Kasunod nito, kailangan lamang ni Chinyu na simulan ang paggabay sa espiritual na enerhiya sa pagbuo at pagpatak ng dugo sa mga core ng formation. Ang pormasayon ay ganap na magiging aktibo. Siyempre, si Chinyu ay nangangailangan ng pahinga sa ngayon. Matapos takpan ang pormasayon, bumalik siya sa Divine Fortuity City. Pagkatapos bumalik sa Divine Fortuity City, hindi agad hinanap ni Chinyu si Elder C. Sa halip, naghanap siya ng isang bahay tuluyan upang makapagpahinga ng isang gabi. Nilunok niya ang lahat ng chi replenishing pill sa kanyang kamay upang maibalik ang kanyang panloob na chi at pisikal na lakas sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng epekto ng chi replenishing pill, ang lakas ni Chinyu ay nakabawi ng higit sa kalahati ng sumunod na araw.
Tinubukan niyang ikuyom ang kanyang kamao at naramdaman ang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan. Pagkatapos, isang bakas ng lamig ang lumabas sa kanyang mga mata. Malapit na itong handa. Huminga ng malalim si Chinyu. Elder C, oras na para bayaran mo ang iyong mga aksyon. Pagkatapos nito, nagsimulang ipakalat ni Chinyu ang balita ayon sa kanyang plano. Hindi itinuring na malaki ang Divine Fortuity City, kaya natural na mabilis na kumalat ang balita. Sa isang maikling panahon, ito ay umikot sa higit sa kalahati ng Divine Fortuity City. Narinig niyo ba ang balita? Si Chinyu ay talagang dumating sa Divine Fortuity City. Ano? Chinyu. Ang Chinyu na kumidnap sa ikatlong prinsesa. Gusto rin ba niyang pumunta sa Chaos Grave? Kalokohan ang sinasabi mo. Magulo ang katawan ni Chinyu. Paano niya malalabanan ang tukso ng Chaos Grave? Malinaw, pumunta siya sa Divine Fortuity City upang maghanap ng isang mahiwagang artifact na maaaring magtago ng panloob na chi. Magandang ideya ito, ngunit nakakalungkot. Na inilantad niya ang kanyang sarili. Nasa chismis na siya ay kasalukuyang nasa lambak 30 bituin ang layo mula sa Divine Fortuity City. Tulad ng nahulaan ni Chinyu, mabilis na kumalat ang balita. Hindi nagtagal at nakarating sa pandinig ni Elder C ang balita. Sa isang patio sa kalaliman ng Divine Fortuity City, nakinig si Elder C sa ulat ng taong nasa tabi niya, at may bakas ng lamig sa mukha niya. Ang Chinyu na ito ay talagang nakarating sa Divine Fortuity City, malungkot na sabi ni Elder C. Third Elder, nakalok na ako sa kinaroroonan ni Chinyu. Dahan daw ang tumayo si Elder C at sinabing may masamang ekspresyon, dahil sa Chinyu na ito, muntik na akong mapalaya sa pamilya C. Hindi nga ako kwalipikadong sumali sa Chaos Grave na ito. Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang patayin ng personal. 2020 pagharap kay Elder C. Ang tono ni Elder C ay puno ng galit at hinanakit, na naging dahilan upang manginig sa takot ang mga tao sa paligid niya. Third Elder, ano ang plano mo? Maingat na tanong ng isang pinagkakatiwalaang aide. Pinaikit ni Elder C ang kanyang mga mata at sinabing, patayin siya. Hanggat papatayin ko si Chinyu, makakabawi ako. Elder C, paano kung may binabalak si Chinyu? Kumunat ang noo ng pinagkakatiwalaang aide. Tinulyapan siya ni Elder C, Nishan, at sinabing, nagbabalak. Sa harap ng lubos na lakas, lahat ay walang saysay. Kaya ko siyang durugin tulad ng pagdurog ng langgam. Nang marinig ang mga salita ni Elder C, hindi maiwasan ng pinagkakatiwalaang aide na mag-alala. Gayunpaman, alam niyang nakapagdesisyon na si Elder C, kaya walang silbi na paalalahanan siya muli. Sige, kukuha ako ng maghahanda, yumuko ang pinagkakatiwalaang aide at sinabi. Walang ibang sinabi si Elder C. Nagsimula na siyang magplano kung paano haharapin si Chinyu. Taganang kanya, si Chinyu ay isang hindi kapansin-pansing tao, at madali niya itong makitungo. Higit pa rito, sabik na sabik si Elder C na makamit ang isang bagay na wala siyang pakialam. Hindi lamang narinig ni Elder C ang tungkol sa balita, kundi pati si Xiaohai. Sa isang tavern, biglang tumayo si Xiaohai matapos marinig ang mga usapan ng mga tao sa paligid niya. Tumingin siya sa labas ng Divine Fortuity City at sinabi sa mahinang boses, narito si Chinyu. Si Xiaohai, na biglang tumayo, ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid niya. Hindi ba siya ang taong nakipag-away kay Elder C ilang araw na ang nakalipas? Bulong nila. Tama. Siya iyon. Tinaktan niya si Elder C nang tumayo para sa isang tao. Hindi ko inaasahan na nandito pa siya. Maaaring kilala niya si Chinyu. Masiglang nag-uusap ang lahat. Lumapit pa ang ilang abala at nagtanong, Brother, baka kilala mo si Chin Yu. Hindi ito itinanggi ni Xiaohai at agad na tumango. Tama. Kilala ko si Chinyu sa loob ng maraming taon. Kaibigan ko, maaari ko bang tanungin kung alam mo kung nasaan si Chinyu? Tanong ni Xiaohai. Nasa lambak na 30 bituin ang layo mula sa Divine Fortuity City, agad na sabi ng nasa gilid. Walang ibang sinabi si Xiaohai. Agad siyang tumayo at nagplanong hanapin si Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang taong nasa tabi niya ay nagmamadaling pinigilan si Xiaohai.
Kuya, nasaktan mo si Elder C. Hindi ka dapat pumunta ngayon. Kung hindi, tiyak na haharapin ka rin ni Elder C. Tama. Kuya, bakit hindi ka pansamantalang umiwas dito? Baka umalis na si Chinyu. Ang payo ng lahat ay hindi nagpabago sa determinasyon ni Xiaohai. Salamat sa iyong kabaitan, sa lahat. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ngunit ako, si Xiaohai, ay hindi duwag. Hindi ko pababayaan ang aking mga kaibigan. Pagkatapos sabihin ito, umilo si Xiaohai at umalis sa Divine Fortuity City. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nasa gitna ng pagbuo ng pagpatay sa lambak. Sa harap niya ay isang garapon ng dugo ng dragon. Ang dugo ng dragon ay nagbuga ng kakaibang amoy. Ang Endless Killing Formation ay nangangailangan ng sariwang dugo para ma-activate. Kung mas mataas ang kalidad ng dugo, mas magiging malakas ang formation, malamig na sabi ni Chinyu. Kung gagamit ako ng dugo ng dragon, maaari kong ilabas ang buong potensyal nitong Endless Killing Formation. Gayunpaman, kung gagamit ako ng sobrang lakas, maaaring makaranas ako ng backlash, na magdulot sa akin na hindi ko makontrol ang formation na ito. Tiningnan ni Chinyu ang dugo ng dragon sa kanyang harapan at huminga ng malalim. Sa huli, nagpasya siyang gamitin ang dugo ng dragon para i-activate ang Endless Killing Formation. Alam niyang delikado ang paggawa nito. Ngunit para masiguradong mapapatay niya si Elder C, kailangan niyang subukan. Kung ganoon ang kaso, natatakot akong malantad ang aking mukha, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Naka-cross-leg siya na bahagyang nakapikit, tahimik na naghihintay sa pagdating ni Elder C. Ilang sandali pa, naramdaman ni Chinyu ang isang malakas na panloob na chi na papalapit. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng pinanggagalingan ng internal chi. Nandito ka ba? Inilagay ni Chinyu ang kanyang palad sa garapon ng dugo ng dragon sa kanyang harapan, handang ilabas ang porma sayon anumang oras. Ngunit hindi nagtagal, nakita ni Chinyu kung sino iyon. Hindi si Elder C, kundi si Xiaohai. Mr. Xiao? Ikaw. Bakit ka nandito? Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing. Napatingin si Xiaohai sa mukha sa tapat niya at agad na tumawa ng malakas. Chinyu? Ikaw talaga. Ilang araw na ang nakalipas, naramdaman kong medyo pamilyar ang internal chi mo. Tawa ng tawa si Xiaohai. Ngunit hindi ngayon ang oras para gunitain. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, Mr. Xiao, umalis ka sa lugar na ito dali. Pumunta ako dito para iligtas ka, sabi ni Xiaohai sa malalim na boses. Hindi ko kailangan. Lalo pang sumimangot si Chinyu dahil naramdaman na niya ang ilang internal chi na papalapit. Dahil alam niyang hindi atras si Xiaohai ng ganoon kadali, itinuro ni Chinyu ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at sinabing, nag-set up ako ng killing formation. Dito. Kapag na-activate ko na ang killing formation, lahat ng nasa formation ay mamamatay maliban sa kumokontrol nito. Bilisan mo at umalis. Ang walang katapusang pagpatay na formasayon. May nahulaan ka agad si Xiaohai. Tama na. Bilisan mo na at umalis ka, baka huli na ang lahat. Nag-aalalang sabi ni Chinyu. Huli na. Isang malamig na boses ang nagmula sa dilim. Tumangala si Chinyu at nakita si Elder C na naglalakad kasama ang ilang cultivator na sumusunod sa kanya. Isang malakas na panloob na chi ang umusbong. Ang lakas ng isang semi-saint ay ganap na ipinakita sa sandaling ito. Gumamit ka ng isang lihim na pamamaraan upang baguhin ang iyong hitsura, hindi ba? Tiningnan ni Elder C ang malabong mukha ni Chinyu at hindi napigil ang mapaungol ng malamig. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Elder C at sinabing, tulad ng inaasahan ng Elder ng pamilyang C. Makikita mo ang aking pamamaraan sa isang sulyap. Gumuso si Elder C at sinabing, para kang langgam sa paningin ko. Mas walang kwenta ang tinatawag mong teknik. Sa sandaling ito, tumingin si Elder C kay Xiaohai. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing may mahinang ngiti, kaya magkakilala kayo. Basta maganda. Papatayin din kita ngayon. Bagamat sinabi iyon ni Elder G, talagang hindi siya sigurado. Pagkatapos ng lahat, hindi niya makita ang lakas ni Xiaohai.
Kung sumali si Xiaohai, magdaragdag ito ng mga hindi kilalang variable sa labanang ito. Bago makapagsalita si Xiaohai, sinabi ni Qinyu, hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya nakilala dito. Naunawaan ni Xiaohai ang intensyon ni Qinyu. Tumingin siya kay Elder Si at sinabing, talagang hindi tayo magkakilala. Kung tungkol sa sama ng loob. Sa inyong dalawa, wala itong kinalaman sa akin. Pagkasabi nito, tumalikod si Xiaohai at gustong umalis. Ano? Gusto mong tumakas? Sigaw ni Elder Si. Akala ko napakahusay mo. Bagamat sinabi niya iyon, gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Para kay Elder Si, ang pagpatay kay Qinyu ay mas mahalaga kaysa anupaman. Ayaw niyang mangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari. Pagkaalis ni Xiaohai, nanlamig ang mukha ni Elder Si. Qinyu? Matagal na kitang hinahanap. Pinaikit ni Elder Si ang kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mukhang namiss mo ako, matandang bastard, nginisya ni Qinyu at sinabi. Malapit ka nang mamatay, ngunit naglakas loob ka pa ring maging matigas ang ulo. Kinagat ni Elder Si ang kanyang mga ngipin at sinabi.